God's morning po sa ating lahat. Muli, isang kagalakan na makasama namin kayo dito sa aming prayer covenant tuwing alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Tayo po yung manalangin saglit. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon na kami ay binigyan mo ng pagkakataon at opportunity, O Lord, na muling makasama, Panginoon, sa panalangin na ito. Lord, salamat sa buong magdamag na kami ay iyong sinamahan sa aming pagtulog. Kaya naman taglay namin ng panibagong lakas, panibagong buhay, biyaya na punong-puno ng pag-asa, O Lord. Muli maraming salamat sa iyo. Sa aming pag-aaral ngayong umaga, ikaw, Panginoon, ang pumagitna sa aming lahat. Nang madama namin, Panginoon, ang mensahe na gusto mong ipaabot sa amin. Ang lahat ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Muli, magandang umaga sa ating lahat. At ang ating aralin ngayong umaga ay matatagpuan po sa Lumang Tipan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 42. Babasahin ko lang po ang isang talata na nagrema or striking verse na nakita ko dito po sa Kabanata 42 at ito ang talatang 11. At ito po ang sinasabi: bakit ako malulungkot? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako'y may tiwala. Siya'y aking aasahan. Magpupuri ako muli, pupurihin walang humpay. Ang aking tagapagligtas, ang Diyos na walang hanggan. Alam ninyo, sa buhay natin, aminin man natin o hindi, may mga panahon na nadadaig tayo ng ating emosyon. Gaya ng lungkot, takot, pangamba, at minsan, dama natin na parang napakatahimik ng langit o parang tila malayo ang Diyos sa atin. Kaya, hindi niya tinutugon ang ating mga panalangin. Kaya ang mga talatang aking binasa sa inyo ay isang paalaala. Ano ang sabi dito? Bakit ka malulumbay, kaluluwa ko? Dito ay pinakikita ang isang uri ng prinsipyo ng pananampalataya sa gitna ng emotional o maaaring dumating na mga pagsubok sa ating buhay. Maaaring ito'y kapighatian o may nawala sa ating mga mahal sa buhay. Kaya naman, ang mga talatang ito'y nakita ko ang proseso ng pagtatagumpay ng salmista na may akda ng mga kabanatang ito at talata. At dito nakita ko yung kanyang pinagdaanan. Unang-una, sabi ko nga, proseso ng kanyang pagtatagumpay. Dito na-realize niya nang may akda yung damdamin niya. Naging tapat siya sa kanyang sarili. Yung damdamin niya, yung realization of sadness. Sabi nga, bakit ako malulungkot? And he accepted. Hindi siya nag-deny na siya ay nalulungkot at litong-lito sa kanyang sitwasyon. Alam niyo, dumarating talaga sa buhay natin, maski tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo exempted. Ito'y mangyayari sa ating buhay, ang mga pagkalungkot, problema, pagkalito, mga pagsubok, darating tayo diyan. Ngunit ang importante ay kung paano tayo o kung paano natin haharapin ang mga sitwasyon na ito. Kaya dito, kinausap ng salmista o sinuri niya ang kanyang sarili.
at hindi nagpaalipin sa kaniyang damdamin o nadarama. Kaya ano ang sabi niya? Bakit ako malulungkot? Meron akong Diyos na tapat at makapangyarihan. Kaya naman ano ang kanyang naging response sa bandang huli? Ang sabi sa talata, sa Diyos ako may tiwala, siya'y aking aasahan, at magpupuri ako muli ng walang humpay. Sa Diyos kong tagapagligtas, Diyos na walang hanggan. Nabasa natin yung magpupuri ako muli. Dahil ang salmista o ang may akda nito ay minsan nang sa buhay niya naramdaman niya ang pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay nung siya ay nasa panahon ng kawalanlan. Tinulungan siya, binantayan siya, at ang higit sa lahat doon ay nadama niya ang pagtatagumpay nang siya'y nagtiwala sa Panginoon. Kaya naman ang sabi niya, magpupuri ako ng walang humpay. Naandoon yung buong tiwala niya na pananampalataya na siya ay tutulungan muli ng ating Panginoon. Ang pagpapala ay hindi lamang nadarama. Ito ay isang desisyon ng isang tao. Nawa, hindi boses ng takot o ng ating kapighatian ang ating madinig, kundi ang boses ng pananampalataya. Naranasan nyo na ba minsan sa buhay ninyo? At alam ko, dumating at dumaan din tayo sa mga pagsubok ng mga nakaraang panahon sa ating buhay. At nandito pa tayo. Buhay. May pag-asa. Ang ibig sabihin niyan, natulungan tayo minsan o hindi lang minsan ng ating Panginoon. Marami na rin tayong pinagtagumpayan sa ating buhay sa tulong ng ating Panginoon. Ang pagpupuri sa Diyos ay isang ilaw sa dilim, na ang binibigay nito ay isang liwanag o isang kagaangan. Alam ko, naramdaman nyo na minsan ito nang kayo'y nagpuri at nanalangin sa Panginoon sa panahon ng inyong pagdurusa o kawalanlan. At alam ko, naramdaman ninyo ang kagaangan ng inyong kalooban na kahit hindi nyo pa nakikita ang solusyon, naando doon ang kapayapaan. Kaya kung may takot o lungkot tayong harapin, idulog natin ito sa Panginoon. Totoo, may takot, ngunit mas totoo ang Diyos natin. Totoo rin na ang sitwasyon natin ay pabago-bago. Minsan, ando doon ang kasiyahan, minsan madadama natin ang kawalanlan. Pero, ang katotohanan ay lagi siyang andyan ang Panginoon, ang ating Diyos, na ang kanyang katapatan ay laging naandyan. Hindi ito nagbabago. Kaya naman, kahit ang buhay natin minsan nasa itaas, minsan nasa baba, pero ang Panginoon, hindi siya nagbabago sa atin. Umasa at magpuri sa ating Panginoon. Magpatuloy tayo sa ating mga suliranin, sa ating kawalanlan. Be still. Wait for the blessing of God. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Salamat o Diyos sa biyaya na minsan ang buhay namin
ay nandoon ang aming pag-aalala, dumarating sa amin ang takot, pero aming Ama, lagi mo kaming binibigyan ng pag-asa sa gitna ng aming pagsubok at mga kawalanlan. Lord, bigyan mo kami ng kalakasan sa mga panahon na iyon. Lagi mo kaming samahan at lagi mong paalala sa amin ng iyong mga pangako. Always give us wisdom, lalong-lalo na pag kami ay nalulungkot, natatalo ng kaaway. Help us, O Lord. Guide us. Huwag mo kaming sukuan. Lord, tulungan mo kami. Samahan mo kami lagi, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami man ay nagkukulang at minsan dumarating sa amin yung pagkabalisa at nawawalan kami ng tiwala, O Lord. Lord, forgive us for all the shortcomings, O Lord. At patawarin mo kami sa aming kasalanan. Ang lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.